Alright, so ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GPnatics. Okay, itong si Kong Pulong, may pahayag mga kababayan na kung saan itong si Alvin in Tourism, yung nakabase po doon sa Netherlands, doon sa The Hague, ay in-interview ito si Kong Pulong mga ka-GPnatics. At alam naman natin, may issue ngayon kay Kong Pulong. Yung sinasabi nila na i-raid daw yung kanyang bahay. Meron daw warrant mga kababayan to search yung kanyang bahay doon sa Davao. Pero alam naman natin na yun ay talagang fake news lamang. 'Di ba? Alam naman natin walang balita lumabas, mainstream media. Pero natanong po siya mga ka-GPnatics na hinggil po dito kay Congressman Sandro Marcos. At ang sabi niya, hindi daw niya kilala si Kong Sandro Marcos. Eto po, pakinggan natin. Loko-loko tong si Kong Pulong eh. Huwag kang pumiyok ha. Mhm. Yun lang po. Next question please. Sir, another question po. Ano po yung masasabi mo na ang sinusunod daw sa Kongreso ngayon ay hindi yung speaker, sir, but mismo si Congressman Sandro Marcos? Meron po ba kayong opinion dito? Sino yan si Sandro Marcos? Pamangganin siguro na agig kapitan. So hindi balaan na. Sus Mario Joseph. Huwag kailan na. Who is he? Pero na ko yung nabalaan sa iya. Di na ako masulti dire kay malaybel ta. Gaoban may anak sa nag-inom. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na Ayan, sabi niya, mga kababayan, sino ba ang hindi nakakilala kay Congressman Sandro Marcos? Mga ka-GPnatics. Hindi ko maintindihan yung sinabi niya kanina eh. Sabi niya gano'n, kahit kapitan daw ba yung pagkakasabi niya, sino ba yung mga Bisaya dito? Mga Dabawenyo. 'Di ba? Ang sinasabi nitong si Kong Pulong, hindi niya kilala si Congressman Sandro Marcos. Siguro mga kababayan, kung narinig ni Congressman Sandro Marcos yun, hoy, pumasok ka kasi sa Kongreso. Diba? Oh, para naman makilala mo kung sino-sino yung mga kasama mo. Para naman maalala mo kung sino-sino yung mga nagtatrabaho. Paano mga ka-GPnatics? Bakit natin nasabi yung ganyang mga bagay? Tingnan nyo naman, mga kababayan, sa dami po ng bill na nagawa, mga kababayan, ni Congressman Sandro Marcos. 'Di ba? Etong si Kong Pulong, mga kababayan, mukhang wala pa ata nagawang batas ito. Dahil halos isang taon, hindi pumapasok ito si Congressman si Congressman Pulong Duterte. Si Congressman Sandro, may nagawa na kagad ng mga bills, Anti-Road Rage Act, No Work No Pay Scheme para sa mga mambabatas, Anti-Political Dynasty Bill, Pre-Electricity for Low Consumption Household Act, pagbabawal sa mga kamag-anak sa government contracts, at yung iba pang mga 10 bills, mga kababayan, E-Governments Act, Internet Transaction Act, Government Financial Institution or GFIS, Unified Initiative to Distress Enterprises for Economic Recovery Guide Act. Si Kong Pulong, wala. Diba? Parang yung tatay niya, mga ka-GPnatics, na walang nagawa sa Kongreso, kung hindi, isang bill lang. Bill pa kung saan, mga ka-GPnatics, ay pagkatig po doon sa Davao. Bakit? Kung tutuusin, hindi na kailangan gawa ng bill yun eh. Dahil yung sa Davao, LGU, pwede nang gawin yun eh. Holiday ng Davao. Pwede na sila magdeklara noon. Sabi ni Polonges Yotman, yung katukayo mo, Polonges Yotman. Diba? Pumapasok lang yan para kumubra ng sahod si Tukayo, co-host. Baka kumukuha ng sahod, kumukubra ng sahod pang para dun sa tawag dito mga ka-GP sa kabaret pumunta, di ba? Hindi sa kamera eh. Sa kabaret. Totoo naman di ba? Mga ka-GPnatics, si Pulong, mga kababayan, mas madalas pa atang pumasok sa kabaret kaysa sa kamera. Oh, di ba? Napatunayan nyo naman yan eh. Hindi naman natin niloloko, hindi naman natin ginagawa ng kwento.
Nakita nyo yun, yung pagpasok-pasok niya sa cabaret, mga ka-GP Natics, na kumuha ng babae tapos hindi nagkasundo sa bayad. Oh, cabaret yun, hindi kamera. O, dun daw ata siya mas bagay. Tapos titirahin niya yung mga kongresista na hindi niya kilala, samantalang yung mga kongresista na yun ay nagtatrabaho. Si Kong Pulong, mga kababayan, anong ginagawa niya? Nagbabar. Nagbabayad ng babae. Diba? Oh, lalo nung panahon ni Digong. Pero mo hindi rin pumapasok, mga ka-GP Natics. Tapos may kubram 51 billion. Sabi ni Edgardo Dirigay, wala nga atang naipasa na bilyan, Kuya GP. Wala. Mga ka-GP, wala talaga. Hindi nga marunong. Hindi, kahit sa debate, nakita nyo ba na sumasali yung mga Duterte? Kahit sa mga hearing na nakikita nyo ba na nandoon ang mga Duterte, walang mga pakinabang yung mga hayop na yan. Diba? Tingnan, Easter Sunday na Eastern Sunday, magbunganga ni GP, mga hayop na yan. Every night present sa cabaret, baile-baile. Diba? Oh. Hindi raw niya kilala si Congressman Sandro, anak ng baka. Sinong kilala niya? Si Judas Barabas Hestas? Cute ng ay, ayun. O, Sir Tony, ang kulit niyan pag dudumi yan ang alabit, tapos pag iihi siya nangangalabit. Pag natutulog naman kami, pag hindi niya kami nakuha sa kalabit, dadaganan kami niyan, dito mismo. Tapos siya yakapin kami, halik-halikan. Ganyan. Sarap lang ng buhay, sumasahod, walang pagod. Correct. Oh, si Pulong ang ginagawa niya palagi sa cabaret. Cabaret talaga. Mga kababayan, inaatupag, 'di ba? Dapat yung mga ganyan matik, 'di ba? Dapat yung mga ganyang mga politiko, mga kababayan, dapat kinakasuhan kagad sa ethics committee. Pero mo may asawang tao, naghahanap ng babae sa cabaret. Oh. Eh, anong issue doon, GP? Bakit mo binalita? Wala lang. 'Di ba? Wala lang. May mapag-usapan lang. Kayo naman. Kasi halos lahat ata ng tao sa Pilipinas kilala si Congressman Sandro Marcos. Anak ata ng Pangulo. Mga kababayan, at sabihin ko sa inyo, straight to the point, mas matalino kaysa sa mga Duterte. Diba? Sandro Marcos can able, mga kababayan, to answer promptly. Diba? Kaya niyang sumagot kahit walang script, kahit walang advanced question. Straight English, kaya niya. Eh, yung mga Duterte, kaya ba? Mga kababayan? Hala. Tapos sasabihin mo, di ko yan kilala. Baka naman naiinggit ka. Pumikit ka na lang, inayupak ka. Sabi ni Jesus sa Bayobo, mayroon po siyang pinasang bill ka GP. Yung bill sa bar. Oo nga naman. Oy, bill. Waiter! Bill. Bill. Magkano? Di ba? Oh. Diyos ko. Yun lang pala ang pinasang bill. Oh. Bill sa bar. Kung magkano. Bill sa babae, kanyo. Alright. So, yan ay pampatawa lang naman, mga ka-GP Natics. Okay. Ito, may balita din ngayon, mga kababayan. Itong si Thea Tan.